Anytime Maritime. Anytime Maritime. Tayo na pag-usapan in the past, no? So, ngayon naniniwala tayo na isang magiging makabuluhan ang araw na ito para sa mga stakeholders ng industriya maritima. Public Agenda. At of course, nagpapasalamat tayo sa advokasiyang ito dahil marami ang maaring matutulungan ng advokasiyang ito. Maliban sa maraming matutulungan, marami ang makaka-relate dahil alam nyo naman, ang maritime industry na halos hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin. Noong mga nakalipas na mga panahon, public agenda. Nakabinbin pa rin ang mga legislation na makakatulong sana sa industriya. Pero ngayon, unti-unti nang napaabot at unti-unti na rin nagiging respondent ang ating pamahalaan. Partikular, ang ating Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Public agenda. At malalaman natin kasi parang threatening itong February 25. Marami ang nag-iisip, ano mangyari sa February 25? Of course, February 25 is an EDSA People Power Bloodless Revolution. Ang makasaysayang EDSA Revolution, mga kababayan. Public agenda. Pero marami ang mga nagmamalisya. Sabi nila baka may malaking kaganapan. Sabi ko, that is yet we are about to see that kung ano man ang mangyayari. But bilang mga Pilipino, patuloy nating mamahalin ang Republika ng Pilipinas. Hindi naman natin pwedeng, wala namang pwedeng magmamahal na masigit pa sa bansa natin, ngunit tayong mga Filipino. Public agenda. Alas 8:03 ng umaga, this is Anytime Maritime sa buong bansang Pilipinas at sa buong mundo, mga kababayan. Kasama natin sa paglilingkod ng Palawan Vanguard Online News Agency. Ang ating mga koneksyon, ang ating mga multimedia network sa area po ng BIMP Aga, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, sa ating pakikipagtulungan. Public agenda. In matters of continuing connectivity. Mga kababayan, let us welcome sa umagang ito the founder of Anytime Maritime, si Miss Mary Ann Ibuna Pastrana. Magandang umaga po. Hello, Jim Alex. May feedback pa? Oh, saan gagaling ang echo na yan? Go ahead, ma'am. Hi, good morning everybody. Good morning Anytime Maritimers. Good morning GM Alex. We're back in Manila. We had a good time in Palawan. I'm still raving about Palawan, GM Alex, kasi ang dami-daming turista, malinis, ang ganda ng view at karagatan. And of course, yung team ng Rollin ay nakapiling namin. So maraming salamat sa inyong hospitality dyan sa Palawan, GM Alex. So we have another episode of Anytime Maritime and we have a very, very special guest. Kamusta kayo dyan sa Palawan? Okay lang. In fact, we are trying to continuously promote our advocacy not only in Anytime Maritime but ang ginagampanang trabaho ng mga kinatawan ng radyo mo nationwide dito sa Puerto Princesa at sa buong kapuluan ng lalawigan ng Palawan. We hope that with this continuing effect of El Nino phenomenon ay unti-unting mamitigate ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. And ang isa sa mga inaasahan ng taga-Palawan ngayon kung paano ma-address ang problema sa kakulang sa supply ng kuryente. In fact, ang founder ng ating Anytime Maritime, si Ma'am Mary Ann Pastrana, si Madam Sandy, they have been witness to that dinner under the solar lamps, no? Kasi during the time, I think last Friday, ang brownout lasted for almost 9 hours. Nakakalungkot isipin. And then nung umuwi ako sa bahay, brownout din.
kaya natulog tayo na brownout pa rin. So, sana because of our Congress, sa pamamagitan ng ating butihing kongresista, si Congressman Jose Chavez Alvarez, na talagang ngayon ay malaki ang kanyang sakripisyo, malaki ang kanyang ginagawang pamamaraan para matulungan tayo with the help of course, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sana magkakaroon ng sapat na liwanag ang Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan tungkol sa kakulang ng supply ng kuryente. At ang inasahan ng mga taga Puerto Princesa at mga Palawenyo ay ang kuryente na enough na supply, lalong-lalo na ngayon ang Palawan is fast recovering. Unti-unting bumabalik ang sigla ng ekonomiya, marami ang gusto mag-invest sa Palawan. But ang kailangan namin dito ay ang sustainable na supply ng kuryente, all at the same level, considerable na presyo. Kasi sobra kamahal ng presyo ng kuryente. From the last data that we have had, 14.79 per kilowatt hour. Now, ang pagkakaintindi namin, may panibago na namang pinasok na emergency power supply agreement ang electric cooperative, at ang inaasahan ng iba ay baka umabot sa 18 pesos ang bawat kilowatt hour. So I don't know. Ang problema, kung kailan dumami ang gusto mag-invest, kung kailan parami ng parami at palakas ng palakas ang tourism industry na isa sa mga haligi dito sa lalawigan ng Palawan, ito ang pinaka number one problem. Ang public utility, which maliban sa tubig ay ang kuryente. Ngayong araw tumaas na naman ang fuel in the tune of 160 bawat litro ng gasolina, 110 bawat litro ng diesel at 1.05 sa bawat litro naman ng kerosene. So hindi natin alam kung paano babalikatin ito ng sambayan ng Palawenyo at kung paano babalikatin ng mga nasa kinauukulan natin. That's why maraming mga Filipino ngayon ang nagwa-wonder, napaisip ano kaya mangyari sa celebration ng EDSA People Power sa Sunday, which is February 25, because alam namin may mga movements na mga nangyayari ngayon. Sa monitoring namin ay merong nag-iipon ng napakaraming mga tao. Hindi natin alam kung ano ang magiging kahihinatnan. But we are yet to see pagdating ng araw ng Linggo kung saan ang People Power EDSA Revolution will be once again commemorated. Hindi natin alam. Napakabigat na para sa mga mamamayan ang mga nangyayari ngayon. Ang bigas, hindi natin alam kung kailan bababa ito. Although nag-umpisa ang grupo ni Speaker Martin Romualdez doon sa Cebu na parang nagkaroon ng bigasang bayan at nagbenta ng tag 20 pesos per kilo. Ang problema, paano ma-translate yan sa lahat ng mga LGU sa buong bansa? In a nutshell, this is really a hard time for our country. Ang mga mayaman mas lalong yumayaman. Ang mga mahirap ay mas lalong nahihirapan sa sitwasyon ngayon. That's why hindi natin masisi, we cannot blame families and some parents na i-push ang mga anak nila. Madam, sabi niya, ang i-push ang mga anak nila, mag-enroll ka sa maritime school. Mag-enroll ka sa ganito, get involved in maritime school and be a seaman, be a seafarer, be an official. Kasi pagdating ng panahon, yan lang ang mabilis umangat ang buhay at umasenso ang buhay ng pamilyang Pilipino. Yeah, that's true, GM. Nararamdaman natin yung hirap ng buhay, inflation, yung unrest because everything is going up, it's adding up stress.
But we pray na wag naman po sanang ma-destabilize ang ating bayan, but rather find the solution to our problems. At sana po dito nga sa ating advocacy na Anytime Maritime, mas marami tayong maimbitahan to get involved and see the potential opportunities in the maritime industry. So, alam mo, GM, meron tayong ilo-launch today na jingle making contest para sa ating advocacy na Anytime Maritime. Ito po, naka-flash sa screen ang mechanics. Ito po ay, this contest is open to individuals 18 years old and above, and participants must like and follow all social media accounts of Anytime Maritime. And how to enter? Please just follow Anytime Maritime on Facebook, YouTube, and TikTok. Create a jingle that is anything about maritime. Be creative and show your support for the Anytime Maritime campaign. Tag the Anytime Maritime Facebook page and use the contest hashtag Anytime Maritime, hashtag Anytime Maritime jingle in your post. And all posts should be in public. Submissions will be accepted until Feb 29. At syempre, may papremyo. First place, 5,000 pesos. Second place, 3,000 pesos. And third place, 1,000 pesos. So, hinanyanyahan po namin ang all mga kasamahan natin dito, mga Anytime Maritimers who are really involved in intelligent conversations to please come join us and make our Anytime Maritime campaign more fun by having, a jingle. So, yeah, GM, imbitahan natin ang mga nakikinig sa atin saan man sa mundo para sumali dito sa ating contest. 18 na? 18 and above. Now, ang alimbawa, ang mga gustong sumali, ang gagawin nila, pwede ba idaan nila ito sa idaan nila, ma'am, sa, for example, magko-compose sila ng jingle. Gagawin nila ito, tunuhan nila, and then i-perform nila. Sila mismo ang magiging artist ng sarili nilang mga composition. So, kailan? Anong deadline? Saan nila dapat isubmit? Pwede ba nilang isubmit via our Anytime Maritime website? O dito sa RMN, pwede ba naming tanggapin ang kanilang mga composition para i-submit yan sa mga staff natin sa Anytime Maritime program? Yes, nakalagay doon up to Feb 29 ng ating contest. Mika can flash it again. And yes, they can drop it in our Facebook pages. Tama ba, Mika? We will be accepting it in our Facebook page. Alam mo, GM, yung mga kabataan ngayon, alam na nila paano i-upload yan, kung saan nila isasubmit. So, and of course, pwede rin pong ibigay sa inyo sa RMN. And of course, tatanggapin po natin yan through you. Yan. Sana maraming sumali. Okay. Moving forward, today, GM Alex, I'm so excited to hear from our guest today, who is a vlogger on Roro Travels. Ang topic po ng ating usapan ngayon ay rediscovering the joys of sea travel via Roro Adventures. So, tawagin naman natin siya, ang ating bisita ngayong umaga. He is no other than Mark Senisa. Hi, good morning. Good morning, Mark. Good morning. Ayan ang kanyang Barco Vlogs, Laag ni Marky. Hi, Marky. Welcome to Anytime Maritime, and thank you for being here with us. It's an opportunity. It's a great opportunity to be here, po. Thank you so much for inviting me to speak for today's topic regarding the adventures, bring back the adventures of taking Roro, going to our destinations. Yeah, Mark, nasaan ka? Kasi si GM Alex nasa Palawan, ako po ay nasa Alabang. Ikaw nasaan ka? I am in Cebu.
Oh, Cebu. Okay, cool. Ah, so Cebuano ka pala. Cebuano. So Ah, yung laag ni Marky, laag yes. means gala In Bisaya. in That's right. Tagalog. So laag Ah, is Bisaya in Laagis laag. Bisaya. Laagan. Yes, lagan. Pag sinabing Ah, laagan, lagawan. Tama, sir. Sa Ilonggo, lagawan. Laagan. nice. So, Mark, can you tell us more about yourself and how this Barco vlog started? So, my name is Mark Seniza. So, I am a YouTuber and I also do contents in Facebook through my Laag ni Marky page. My YouTube channel is Mark Seniza. So, where it started, before I already make contents about travel. Marami na tayong mga travel vlog na ginagawa before. But recently, I shifted to focused more on the Barco experience because I just realized that yun yung nagustuhan ng mga followers ko. So I uploaded one video, I think that was 2021, and then nagustuhan siya ng mga viewers and yun na yung nire-request nila. So every time I upload videos, so yun na yung ina-upload ko regarding the history of the vessel, also the route, the fares. Parang nagbibigay tayo ng information and parang nag-i-encourage tayo ng mga travelers to take Roro to our destinations. Nice, nice. So, how often do you ride this mga barko all over the Philippines? So, it really depends. Parang in once a month, meron tayong mga 4 na barko na sasakyan so that we can make Wow. content. And then, Hala, nag-freeze ba ya siya? Yeah, Mark? medyo nawawala. Oh my gosh, nawala si Mark. Pero GM Alex, ikaw ba nakapag-roro na? Matanong Of natin. course. Anong ruta? One time, nung umuwi ako ng Bacolod and then walang available flight direct from Cebu, ang ginawa ko, kumuha ako ng flight nung nauso pa rito ang direct flight from Puerto Princesa to Iloilo. So from Iloilo, dalawa ang pwede mong sakyan, either fast craft at Roro na manggagaling sa port. Now, hindi pa ako nakasakay ng fast cat. Pero alam ko ang fast cat is servicing reclamation area of Bacolod City and Iloilo, no? Alam ko. So maybe one day, sana all maka-experience ng world-class na fast cat ferry. Pero marami ang tumatangkilik ng fast cat. That's why we are very excited na magbubukas ang rota ng fast cat para dito sa lalawigan ng Palawan. Marami na madamang excited na matagal na. Actually, napakatagal ng panahon na inihintay dito sa Palawan ang paglayag ng fast cat, no? Marami sana ako itanong kay Mark. Number one, gusto kong malaman mula sa kanya ano ba ang sense of fulfillment at satisfaction ng mga vloggers ngayon. Kasi ang mga vloggers ngayon, hindi basta-basta mga tao. Ang pagkakaintindi ko, they are professionals. Yung iba sa kanila, mayayaman. Yung iba sa kanila ay nanggaling sa napakabuting environment. And yet, yung iba, iniiwanan nilang mga profesyon nila, iniiwanan nilang mga career nila to do vlogging. That's why, ano kaya ang level of satisfaction na meron ang pagbablog? Ako, as yung sinasabi nila, ang term na ginagamit nila, ma'am, is content.
I mean, high level nga linear word ang content, kung ano ang paggawa ng content. Siguro, mas gusto kong malaman o dito sa pamamagitan ng Anytime Maritime in relation to our subject matter, ano ang amazing sa ginagawa ni Mark? Bakit niya prioritize itong pagbablog sa pamamagitan ng pagsakay sa barko? Kung sa land trip yan ang tawag joyride, no? Iwan ko anong tawag niya diyan sa barko, no? To continue his personal navigation. Kasi pag sumasakay ka ng barko, you are also navigating. Hindi lang ang kapitan o ang nasa makina ang nag-navigate, but ikaw na pasahero ng barko, you are all at the same time navigating, no? Now, i-shortcut ko na tanong, nandiyan na si Sir Mark eh. Sidelights muna. Kaano-ano mo ang national chairman namin sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, sa buong Pilipinas, si Chairman Louis Sinisa. Are you related to Chairman Louis Sinisa? I'm not related po to him, sir. Marami kasing pareho Sinisa dito sa Cebu. Pati spelling pareho. Apelyido ninyo. Si Sir Louis Sinisa. Siya po ang national chairman namin sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Si Sir Louis Sinisa. At hindi lang siya ordinaryong chairman, ha? Ginagalang namin siya. Sobra ang respeto namin sa kanya being the national chairman. Now, question, if I may, Ma'am Mary Ann, question, Sir Mark, ano ang career mo, anong profession mo, at bakit mas ginusto mo itong pagbablog? Okay, so before, sir, I was working in a call center, BPO, for 12 years. And then I decided to go full-time na in content creation back in 2021. And decided to go full-time na because I need 100% kasi na nakatutok dun sa content creation so that I'll be able to do it na flawlessly. Kasi if I'm working, divided kasi yung attention mo, sir. Every weekend mo lang magagawa yung content, and then it's like something na ito talaga yung gusto ko. Kumbaga yung passion mo na ginagawa mo, mag-edit, mag-shoot ng videos. So, yun. Pero, better kasi ikaw ay maraming gusto magiging vlogger. Marami ang gustong gumawa ng quote-unquote content. Ano mang content yan, be it cultural, be it adventure, like what you are doing right now. Gusto mo sumakay ng barko kasi yan ang mas gusto ng mga followers mo. Pero at least ikaw at the same time, you do the content, you do the editing, you do the lahat ng background, lahat ng effects ay kaya mong gawin. Yung ibang vlogger o gusto mag-vlog, hindi nila kaya yan. That's why I am very excited to ask these questions kasi ako, ang alam ko lang magkanta eh. Magkanta tapos gina-record tapos somehow piniplay ko sa online news agency, ang Palawan Vanguard. Ayoko ring mag-live, ayun sabi nila yung story na yan, whatever, kasi hindi ko alam how to do it. Now, Sir Mark, while passion mo ang pagbablog, but all at the same level, kailangan natin mag-survive. Number one, alam ko ano man ang ginagawa ng mga millennials ngayon, no? We will call you millennials kasi kami baby boomers kami. Now, ikaw nasa generation ng millennials, hindi naman siguro basta-bastang lisanin mo yung profession mo, yung career mo,
the very diploma na pinaghirapan mo rin back in college, kung walang level of fulfillment or sense of satisfaction sa pagbablog. Question, ito ba ang pagbablog ay maliban sa nagbibigay tayo ng, sabihin na lang natin, serbisyo, o nagbibigay tayo ng, hindi man ito matawag lahat ng oras na amusement sa tao, o kung sa Bisaya pa, naghatag kita kalingawan sa banwa, kumikita ba tayo rito? At anong level of satisfaction na meron dito? Bakit na-develop ang passion mo sa pagbablog? So, it started, sir, when I was traveling. Kasi while I was working, I'm also traveling around the Philippines. Parang may goal ako na project. Di ba mayroon tayong 82 provinces? So, gusto ko yung ma-achieve yung 82. Currently, nasa 67 na tayo out of 82. Wow. So, yun yung goal natin na ma-achieve natin na mabisita yung lahat ng probinsya. And while I'm visiting, I'm documenting through videos, through photos, yung experience ko. And I just want to share it to the people that who is watching me or who is following my page. At the same time, give information. So, dun siya na-develop, sir. And then eventually, nag-shift yung niche. Tinatawag natin kasi yan na niche sa social media. Yung parang line kung ano yung ifa-follow mo na line or path sa iyong content. So, dun siya nag-shift sa barko kasi I realized na ito yung pwede kong content na I'll have an audience and I'll be able to grow as a content creator, and then at the same time I'm also earning. And also even if nag-upload tayo ng mga content na barko, meron din pa rin tayong mga content na about travel which I upload din sa aking Facebook page. So dun siya na-develop. Sa going back to your question, sir, dun siya na-develop kasi meron tayong goal na malibot ang iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas. Alam mo, Mark, tama ka. Even aminin ko, hindi ko pa naikot ng buong Pilipinas. Although I had a chance before when I worked with the national government to travel Luzon, Visayas, and Mindanao on a specific places where may mga regional offices kami. Pero it's only limited. Ang totoo niyan, nakapunta ako ng Bohol once. Cebu, many times kasi may regional office kami. Pero tayong mga Pilipino kung minsan ay dayuhan sa sarili nating bansa dito sa Palawan. Kung minsan ako rin, tinatawanan ko mga kasamahan natin dito. Sabi ko, ha? Taga Palawan kayo, you've never been to Underground River? Gano'n naman talaga. Kaya, alam mo, it gives me the interest na oo nga pala, no? Bakit hindi natin puntahan ang mga nagaganda lugar sa Pilipinas? Ako, I've never been to Tuguegarao. Yung sinasabi nilang vegan na yan na parang Paris, ang Batanes. Hindi ko pa napuntahan yan. Although marami na tayo napuntahan na ibang bansa, pero yung sarili nating bansa ay hindi natin naubos na maikot, which alam ko, some of the wonders of the world can only be found in our very own Philippines, our beloved Philippines. No? So I hope na like what you are doing right now, marami ang mga Filipino. This time, naniniwala ako, Mark, na marami ka ma-encourage. Kasi kahit ako, na-touch ako sa sinabi mo na ang goal mo is to i-venture, ikutin mo ang iba't ibang probinsya ng Pilipinas. When you mentioned about 82, and your striking average now is 867, ako, ilang probinsya na napuntahan ko, wala ka siguro sa 20. I mean, to be honest, no? So, I think that is something na kailangan matutunan ng aral, no? In fact, maraming seafarers, nagkapitan na lang ng barko, naikot na nila buong mundo. Pero hindi nga sila nakapunta rito sa El Nido
or hindi sila nakapunta sa Honda Bay ng Puerto Princesa. Ang anak ko nga isa, nung bumaba rito, sabi niya, Papa, dalhin mo ako sa Underground River. So we went to Underground River, ipinagmalaki niya yon sa kanya mga kasamahan sa barko. Sabi naman ng mga kasamahan niya, JJ, isama mo kami sa Palawan para makapasok din kami sa Underground River. Sabi ko, bakit ganyan, anak? Sabi niya, alam mo, Papa, kahit ano pa kaganda ng iba't ibang bansa sa buong mundo, mas maganda pa rin ang Pilipinas. So I salute you for that. Para sa akin, hindi lang yan in goal, ha? Mission yan. Napakagandang advocacy. Pero siguraduhin mo lang na sa millennial time, yung supposed income mo sa profesyon na nilisan mo, ay makikita mo rin dito sa pagbablog. Which I believe, kung minsan hindi mapantayan ng pera ang level of fulfillment and satisfaction. Am I correct, Sir Mark? You are right, sir. You are right. So, kasi aanin naman natin yung napakalaking earning natin, tapos stress tayo, magkakasakit tayo, parang hindi siya satisfying para sa sarili. So at least kahit you're earning not that much, at least you'll be able to not really survive, but at least save ng konti. And then konting makakapag-travel pa rin tayo. So that should be okay for me, sir. The reason why kasi I left is because medyo naging ano tayo sa stress sa work. Kaya I decided to focus on ganito, content creation, because at the same I'm working, at the same time I'm enjoying. Okay. If you won't mind, ilang taon ka na ngayon, Mark? I'm 35, sir. May pamilya ka rin? Wala, single. Oh! Kaya pala nakalaag ka, ha? Yes, Kasi kaya nakalaag. I was about to ask na kung sakaling may pamilya ka o if you are already married, tatanungin sana kita kung ito bang ginagawa mo ay naiintindihan ng partner mo, supportive siya sa'yo, o nabubuhay mo naman sila. No? Now that you are single, i-delete ko yung question na yun. Now, itong pagiging content creator, no? Forgive my curiosity. Curious lang talaga ako. Paano kayo kumikita rito? Sinong kausap nyo rito? At for example, yung laag na vlog o channel, kasi ngayon paiba-iba eh. Pagbukas mo ng internet, merong for example, Alex Paglumutan TV o Mark Channel, Marian Prastana Vlog. Di ba? Ganon-ganon, may iba-ibang mga title. Sino kausap nyo dito? At halimbawa, pag sinabi mong gumagawa ka ng content, after the editing shall have been made, after the soundtracking, lahat ng mga background, lahat ng effects, sa madaling sabi, pag nagawa mo ng isang content, kanino nyo sinasubmit? Sinong kausap nyo rito sa ganyang gawain? Ano po siya, sir? So, yung kausap ko is si Meta, which is yung Facebook, at saka si Google, which is si YouTube. So, yung content ko, ina-upload ko siya sa YouTube or Facebook, and then meron siyang mga certain requirements na you have to hit. Na example, 4,000 hours, you need to have 1,000 subscribers so that you can monetize your content. So if you are familiar siguro, sir, if you're watching YouTube, di ba may mga ads doon na lumalabas? Yes. So through those ads po, nag-earn yung mga content creator. Tapos iniipon siya ni Google, and then sinisend niya sa bank account mo. Nililink kasi namin yung mga bank account namin sa Google. Kaya pag na-hit mo yung target for that month, maki-credit siya sa yung bank account. Pasensya ka na sa question ko, Mark, ha? Kasi No problem. malay mo, baka makahanap tayo ng pang-retirement ba? Siyempre, ako naman everyday I have the passion to cook. Hindi naman ako magaling na chef, pero I have the passion to cook. Alam ni Ma'am Marian yan. Every night, meron akong area na pinupuntahan para magluto lang. And then, bago ako umuwi, I love to sing.
para i-release yung mga bad energy o stress, whatever it is, para pag umaga, pag boardwalk ko rito, kasi tawag dito sa radyo is boardwalk. When you go on board, that is boardwalk. So, pasensya ka na sa mga tanong ko kasi parang kumukuha ako ng idea. Malay mo, baka balang araw, one day soon, ay magiging ano rin ako, parang ano ba, yung trying hard na vlogger. Para lang na, kasi ang millennial iba eh. So, question. Millennial question ito, Sir Mark, ha? Sa mga nanonood, nakikinig sa atin all over the world, how to be you. Di ba, millennial word yan? How to be you, Sir Mark. Wala namang perfect recipe to be me, sir, kasi Okay. you have just to be yourself and you just have to use your skills para po maka-build ka ng audience, maka-build ka ng community na magfa-follow sa'yo, manonood sa'yo, and then na magsa-support sa'yo. Yun lang Malaki yung... ba? Malaki ba ang kinikita kung... Siguro depende sa ano, no? Kasi marami ang nagbablog ngayon. Ang mga seafarers, nung one time may kausap kami ni Ma'am Mary Ann dito na the guy was very intelligent, eloquent, grabe mag-English, lahat. So yun siya is capable of transforming who he is into blogging. Just like what you are doing, no? So, meaning to say, wala pala ito sa level, wala rin sa edad, wala rin sa kung anong kapabilidad mo. So, when I asked you question about how to be you, ang sagot mo sa akin, just be you. Okay? That's right. Alam mo kami, kami, mga baby boomers kami, pero unti-unti na namin natututunan yung mga language ng millennial, ng where na you, here na me. Ikaw na ang sakalam, mga ganon, di ba? That's true. So, Mark, napaka inspiring naman ang story mo. From a stressful job in a BPO, you decided to pursue your passion of traveling and seeing the whole of the Philippines, all 82 provinces, and you have visited 67 provinces. So, Mark, can you share with us your top 3 favorite province in the Philippines and why? That is, for me, ma'am, a difficult question because I don't want kasi na yung ibang province na, bakit naman ganyan, hindi kami na part sa top. Pero, of course, if you are to rate, number 1 sa akin yung Cebu kasi nandito ako sa Cebu. I am from Cebu. Number 1 sa akin yung Cebu kasi maraming tourist attraction, and then yung city is like an hour away, meron ka nang makikitang beach. An hour away, meron ka nang makikitang bukid. So, kaya napamahal sa akin yung Cebu. Siguro, number 2 and number 3, that would be a difficult question, ma'am, to answer. I would say Palawan is a good Wow. province, sir. Thank you. I have been to Coron, El Nido, Wow. Puerto Princesa. Napakaganda, sir. Sobrang kaya siya naging tourist destination talaga because of how beautiful the place is. And then siguro yung southern part, yung next ko na gustong ma-explore, yung Balabac, sir. Wow. Yung sabi ni Balabac kasi, sabi ng mahal naming dating gobernador and now isa sa mga well-respected, eloquent congressman ng 2nd District of Palawan, si Governor Jose Chavez Alvarez. Siya ang nagbigay ng tagline ng Balabac. And you should, sabi niya, Maldives of the Philippines. In fact, 10 times daw, sabi ni Congressman Alvarez, na mas lalong napaka-terrific at mystifying ang ganda ng isla ng bayan ng Balabac. So, you should. Basta, pag pumunta ka rito, kahit paano, mag-connect ka rin sa akin para at least magkakilala tayo at madala ka namin dito sa mga lugar na... At saka, don't worry, sagot ko ang isang dinner mo. Masarap magluto, Mark. Masarap magluto si GM Alex.
looking forward for that, sir. Wait, Mark. Dalawang probinsya pa lang sinabi mo. Cebu, yes. Palawan, yung pangatlo. So yung pangatlo, ma'am, I haven't been to this province yet. But may mga may mga friends ako na nakapunta doon. Nakakausap ko talaga personally. Kasi hindi lang naman ako nagagawa ng 82 provinces. Marami din akong mga friends na gumagawa nito who have been to this province. So yung Batanes po, ma'am, napakaganda talaga. Wow. Okay, nice. So Mark, nung nagpunta ka dyan sa mga probinsya na yan, dahil barko vlogs ka nga, nagbarko ka. Tama ba? For some provinces, yes, nagbarko. For some, nag-airplane po. Kasi before, yung mga ibang provinces po kasi, ma'am, I was still working that time. Yung ginagawa ko is nag-file lang ako ng leave ng after rest day or before rest day. So, after office, diretso airport na or diretso pier na, and then dun na. And then pag uwi, work ulit. Nice. So, sige, go, Jim. Mark, ito ba ang Pilipinas kasi, sabi nila, in spite of the advancement of global technology, which we are all in, we belong to the Orthodox generation. You belong to the millennial generation. But hindi pwede na hindi mag-intertwined ang buhay natin ngayon. Kami naman, hindi pwedeng ako magra-radyo the orthodox way na hindi ako makikita ng tao. So, here we are right now. Ang tawag noon, tri-media lang. Pag may TV, newspaper, television, radyo, yun ang tri-media. Nung kinategorize ang mga comics, movie industry, tinawag mass media. Ngayon ang tawag sa millennial time is multimedia. Kasama ng vlogger, pati mga marites, kasama na dyan sa pagiging multimedia, di ba? So, ito ang Pilipinas, kahit sinasabi nating we are an agricultural country. Nung binuksan ni Ma'am Mary Ann itong Anytime Maritime, when she founded Anytime Maritime, na-realize ko na ang Pilipinas is also at the same time a maritime country. In fact, pag sinabi mo agriculture, it encompasses maritime resources, marine resources. Now, do you believe na itong pag-ikot mo, which I also subscribe and believe na maubos mo itong 88 provinces. When it comes to being an archipelagic or a maritime country, ano ang na-found out mo sa 67 provinces? Kahit hindi na natin sabihin anong nauna, anong mayaman, sino ang medyo mahirap na lalawigan. But speaking about maritime, ang connectivity, ano ang na-found out mo? Speaking about maritime, marine resources, ang kalakasan ng Pilipinas, ang potential na meron tayo na na-observe mo sa bawat probinsya. Speaking about maritime and marine resources. So I have noticed, sir, na different provinces talaga has different sets of beauty, different sets of people and culture. And then I have also noticed, sir, na most of the time, I think you mentioned it earlier, na yung lifeblood talaga ng pag-transport ng goods from one place to the other is yung maritime. Kasi barko. Like yung barko, yes, because like say for example, I have been to Sorsogon, in Matnog, and in Allen, Northern Samar. So yung route na yan is pinaka-importante kasi pag wala yan, yung supply ng goods dito sa Visayas is madedelay, tapos yung presyo aangat. So it needs constant connectivity talaga through barko sa area na yan. And then hindi lang yan, even yung sa Liloan, sa Southern Leyte, going to Surigao, kasi yan naman yung connection ng Visayas to Mindanao. And then if dito naman sa western side, yung Mindoro from Batangas, and then
Mindoro to Katiklan, and then to Bacolod, Iloilo. Yun. So meaning to say, ang RORO, ang roll-on, roll-off, ang mga nautical highways na, alam mo, I'm proud to say na ang nautical highways, ang RORO, was established during the time of former President Gloria Macapagal Arroyo, which I was one also working during that in her bureaucracy. No, nakatrabaho ako sa kanya as president siya ng Republika ng Pilipinas. Kaya pag tiningnan mo yung mga contributions ng mga presidente sa buong Pilipinas, pag sinabi mong Gloria Macapagal Arroyo Nautical Highway, mga RORO yan, roll on, roll off, ano sa kanya yan, parang credit sa kanya yan. So how do you find our RORO? Because you mentioned about connectivity, no? When it comes to maritime road. Ako rin, mapadali sa Iloilo at Bacolod ang magpalitan ng mga goods even down to Guimaras, kasi dati may problema ang Guimaras sa tubig, may problema rin ang Iloilo sa tubig, pero ngayon naayos na lahat ito. So because of that transportation, marine transportation, madali. Kasi sa Bacolod, kuminsan, ang Bacolod is known as Manukan Country also, aside from being Mascara Festival. Kuminsan, pag nawawala ng supply ng manok from the north and the south, sa Iloilo nang gagaling. Ang Iloilo rin, kung minsan problema sa asukal, ginagawa nilang mga delicacy, yung pagdating mo ng Iloilo, yung tibiyaw from Antique na ganyan. Sa Bacolod naman, piyaya, bla bla bla. So, madali ang transportation through marine transportation. So, ano ang observation mo about RORO? When it comes to ang RORO ba ay talagang nagiging effective? Nagiging nagiging malakas na backup ng ating ekonomiya? Total, iniikot mo na rin ang buong Pilipinas. Yes, sir. I have noticed that RORO is an important talaga is an important in connecting one place dito sa Pilipinas. And I've noticed, sir, that it already came a long way kasi before I've noticed na yung mga RORO natin is medyo outdated na. And I'm happy right now kasi nag-iikot-ikot tayo, and I have noticed na meron na talagang mga RORO na brought brand new, even made dito sa Pilipinas. So magandang yun, sir, magandang development. Although meron pa tayong need i-work on kasi hindi pa siya perfect, hindi pa siya flawless, meron pang mga problema when it comes to delay or ano pa ba yan. But we have already come a long way in terms of RORO. We have already improved a lot compared to before. Kasi since I was a kid, I was traveling between Cebu and Bohol kasi yung mama ko taga Bohol talaga, sir. And then yung sinasakyan namin na barko before is hindi comfortable. Tapos wala pang RORO. Lancha lang, or yung cruiser type lang na hindi makakapagsakay ng mga sasakyan. Tapos yung goods ay inaano lang ng crane papunta sa from the port to the barko, and then pagdating ng another port, crane ulit, and or yung iba kinukuha ng mga porters. And ngayon, napakadali na kasi ano mo lang yung sasakyan mo or ano mo lang yung van na may mga laman ng goods, automatic na makakapag-travel na siya from one place to the other. Okay. One more question bago ko ibalik sa ating founder, no? Now, nakalagay sa ilalim ng pangalan mo, Laag ni Marky, Barko Vlogs. Ito ba ang Barko Vlogs will only be limited within the purview of maritime or traveling through maritime, sakay ng barko, which kanina you forgot to mention about pag sinabing lancha, kaakibat ng takot at risgo yan pag nagbiyahe. Kasi ako noon, nanay ko taga Antique,
mula sa Victoria City sa Negros, magsakay kami ng lansa papunta ng Daan Banwa. Ang Daan Banwa, doon sa Iloilo yan, tapos tabel ka ng Balasan down to Antique, no? Now, pag sinabi nating laag ni Marco Vlogs, ito ba ay dahil pinili mo, ito ba ay limited na lang sa lahat ng barko? At pag natapos mong 88 provinces or 82 provinces ng Pilipinas, may plano ka bang mag-vlog international sakay ng barko? Hindi naman siya limited lang sa barko, sir. Parang yun lang kasi yung tinawag sa akin kasi doon ako nakilala. Kasi before wala akong term na doon lang ako nakilala na si Mark Barko Vlogs. Yan. So para siya naging tagline sa akin. But hindi naman siya limited sa Barko Vlogs kasi meron naman talagang mga destination na walang maritime routes. So that pwede tayong magsakay ng airplane. And then to your question na after ko makompleto ang 82 provinces, yes, I have plans to also visit other countries for me to be able to see kung ano yung difference ng mga barko nila or yung mga roro nila and their transportation. And of course, to also see the beauty then and compare it to the Philippines. Pero sabi mo nga kanina, sir, walang makakatalo sa Pilipinas. Yeah, I believe so. Yes, ma'am. Mark, talaga namang happy ako na talagang nagpapasyal ka sa bayan natin. Sabi nga ng ating hero na si Jose Rizal, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. At talaga namang Mark, ikaw, di ba, pinapakita mo talaga na ikay Pilipino at inuuna mo ang pag-explore dito sa ating bayan. And you have also mentioned yung mga experience mo sa pagsakay sa barko na mayroong mga delay, hindi pa flawless, ha? Parang beauty vlog. Hindi pa flawless, marami pang mga horror story like maybe delay and then iba-iba. So ang question ko sa iyo, you also mentioned speed. You were mentioned na mas mabilis na. We have gone a long way dahil mas may mabilis na yung mga barko, may moderno ng barko na nagkukonekta sa Pilipinas because, well, in my experience, Mark, sa pagbabarko, sa Fastcat, ang tagline ng Fastcat ay very safe, very fast, very convenient. So, alam namin na napakahalaga ng speed, no? At napakahalaga ng safety at napakahalaga din ng convenience, yung walang amoy, malinis, mabango yung facility, maganda yung upuan, may aircon, etc. So in your experience, did you feel safe riding the ships in the Philippines? Kasi pag may iba nga, magtatanong ako sa iba, parang nakasakay ka na ba sa barko? Especially the Manileños. Sabi niya, ayoko sumakay sa barko kasi maraming lumulubog. Ayoko sumakay kasi nakakatakot. So in your experience, nung nagbabarko ka, talaga bang nakakatakot? Talaga bang in your experience, horrifying ba ang pagsasakay sa barko sa Pilipinas? Because also of the maritime record natin na hindi kagandahan, hindi flawless, si Mark? Sobra naman yung word na horrifying, ma'am. Correct. But for me, hindi naman siya so paano ko ba ito ipuput into context? So for me, hindi siya horrifying. In fact, I enjoy sea travel. So pagsampa pa lang sa barko, nakikita ko na yung view, nakakakita na ako ng ibang barko. Tapos kahit masama pa yung panahon, ma'am, sinusuong ko yan kasi nag-enjoy ako kahit malakas yung alon, umuulan. So parang nare-relax ako pag nakikita ko yung dagat, nare-relax ako na maalog yung barko, nare-relax ako tingnan. So hindi ako natatakot sumakay sa barko. Kahit anong background pa ng barko na yan kasi of course inaalam ko yung background ng barko na to compared to this one. So hindi, nag-i-enjoy ako. And siguro
may mga event lang na hindi natin maiiwasan, like say for example, may issue sa barko na delay because of this and that. But I see to it na I am in a safe place naman kung anong mangyari. But so far wala pa namang ganong experience talaga. Good to know and nice. So I'm curious, Mark. Pag naglalayag ka ba, dala mo yung sasakyan mo o nagko-commute ka? Do you ride a bus? Commute lang po. Commute. Okay. So talagang inaalam mo sino nagsiserve. So I actually watch your vlog, pinadala sa akin ni Mika. And nakita ko talagang very transparent ka, pinapakita mo yung relo, yung phone mo, yung oras, no? Yes. Talaga, GM Alex, pinapakita niya anong oras umalis, anong oras dumating. And I'm saying, wow, talaga si Mark, very technical din ang ginagawa niyang vlogging, na talagang parang you make your audience experience riding the ship, and your audience is one with you in the whole travel experience. Now, we know that the travel and tourism industry is such a big industry. No, in other countries like Thailand, talagang 20 million ang kanilang mga turista, no? And then when I was I just came from Cebu actually. So we went to Palawan to visit si GM Alex, and then flew to Cebu to inspect ships and our ports. And I read an article na ang Bohol daw had a record-breaking number of visits last year, no? 1 million visitors daw ang Bohol. So big deal sa kanila. So I'm glad that you're actually touring and traveling. And when you do that, like what's it like? What do you look for? So sasakay ka ng barko and you go down. So what do you look for, and how many days do you parang a lot to do all of the activities that you want to do? Like in one province, how many days ang iyong tinatagal dun sa lugar na yan? So it depends, ma'am, sa schedule, and then it depends din sa budget. So most of my travels kasi is a budget travel. So mostly nagsistay lang ako ng mga 2 to 3 days dun sa location or dun sa area na pinupuntahan ko. Okay, and then on the average, Mark, magkano ang kailangan itabi ng isang, halimbawa, mag-a-aspire na maging kagaya ni Mark, na maging turista sa mga probinsya ng Pilipinas? So, set aside 3 to 4 days. And, of course, if they want to plan for a budget, magkano ang sineset aside mong budget for 3 to 4 days of traveling and sightseeing and vlogging? Siguro, it depends din on the location. Kasi may mga certain destinations tayo na medyo expensive na. And then, kaya gusto kong puntahan yung other destination dito and other provinces natin dito sa Pilipinas. Kasi may mga provinces talaga na sobrang chill, at saka may mga places na hindi pa na-explore, hindi pa na-ipapakita. And then yung mga places na yun yung mga medyo mura yung mga prices, kasi hindi pa siya fully developed as a tourism destination. So nagtatabi ako siguro sa mga 3 to 5 days, mga siguro 10 to 15, max na yung 15K. Pero of course, if you go to mga places like Boracay, Palawan, El Nido, medyo malaki-laki yung kailangan natin na budget dyan. We heard Batanes. Pag punta mo ng Batanes, you have to contend with, number 1, the weather condition. Number 2, kung mag-aeroplano ka, medyo may kamahalan din. Sabi nga nila, mas mura pa daw pumunta ng Hong Kong isa pumunta ka ng Baguio at Batanes o Palawan. Kasi kung minsan sa Hong Kong, may 4,000 o 5,000 na ticket, balikan na eh. So with Bangkok, Thailand. So, itong Batanes ay sinasabi nila na medyo mahal din ang budget dapat. Lalo na kung grupo. So with Boracay and Palawan, no? Medyo mahal. I agree with you na ang mga lugar na hindi pa explored, hindi pa masyadong na-develop, wala pang tourism infrastructure,
medyo malaya ka pa eh. Kagaya nung San Vicente, Long Beach ng San Vicente. I don't know if you've been to the Long Beach of San Vicente. Nung hindi pa siya masyadong maraming tourism infrastructure, ganun din ang Port Barton. Kami, malaya kaming nagtampisaw doon sa Dalampasigan na hindi mo kailangan magbayad. Hindi mo kailangan But Port Barton now and Long Beach of San Vicente, meron na rin siyang kaakibat na gastos, no? Pati mga restaurant sa kapaligiran doon sa New Agutaya ay medyo may kamahalan na rin. So I agree with you na yung mga lugar na hindi pa explored, hindi pa masyadong na-discover, ay yun ang naalala ko tuloy nung maliit pa ako. Yung bago sumikat ang Boracay, merong isla dyan sa Iloilo, kung tawagin ay Sicogon Island, na napakasikat. Yung Sicogon Island dati, may sinusyutingan ng mga artista, pinupuntahan ng mga politiko. I don't know what happened to that Sicogon Island. No, No, now, I think Mark, it's owned, GM Alex, it's owned by the Ayalas. I know, because I saw their booth in the yung travel Sicogon, fair, travel expo. Yeah, they're promoting that. May Ayala Resort na doon sa Sicogon. pero hindi siya nagiging parang sumikat na talagang pumutok ang like Boracay, no? Pero ang pagkakaintindi ko, naunang ma-discover ang Sicogon kaysa Boracay. Okay. Now, itong continuing pagbablog mo, Sir Mark, ano ang dagdag inspirasyon mo? Saan ka umuhugot ng inspirasyon to the more you do it, the more you want to pursue? Saan ka nagahugot ng inspirasyon mo? Siguro, sir, ma'am, you have already heard this sa ibang mga content creator, but humuhugot ako sa aking mga followers at saka sa mga sumusuporta. Kasi through them, nababasa ko kasi yung mga comment nila, na mga feedback, tapos na mga, even yung mga suggestions nila na ganito gawin mo, puntahan mo ito, sakyan mo to. So parang doon ako humuhugot ng inspiration so that I can continue to do what I'm currently doing para matuloy natin yung pag-travel, pag-iikot sa 82 provinces, paggawa ng more Barko vlog contents kasi medyo marami-rami na rin akong nagawang Barko vlogs pero meron pa rin tayong mga barko na hindi pa nasakyan. Even alam mo, Sir Mark, hindi ko meron akong isang nagustuhan sa mga sinabi mo. Yung sinabi mo kanina na aanin natin ang marami tayong resources. Sa madaling sabi, aanin natin ang marami tayong pera kung mahuhulog din lang ito sa pangbili ng gamot, sa sakit, dahil sa masyadong stressful ang environment natin. Kung minsan yung tinatawag nating comfort zone, hindi ganon ka-comfortable. Alam mo yan, di ba? Pag-uwi mo ng bahay, pag nakita mo maraming kalat, sa halip na magiging comfort zone, nagiging uncomfortable ang sitwasyon. Pero alam mo, Sir Mark, yung sinabi mo kanina na nilisan mo yung profession mo, na pinaghirapan mo rin, nag-aral ka ng gusto, kasi dito mo na-develop ang passion at dito nakikita mo na masaya ka. Yan naman talagang buhay eh. Kung saan ka masaya at ano ang bagay na nakapagpasaya sa iyo, ano yan biya. Kumbaga sa walang measurement yan ang magiging masaya ka. Kaya kung minsan sabi nga ng iba, kailangan mag-asawa ka para masaya ka. Sabi ko, mas masaya ako na nag-iisa. Kasi, di ba, nakasanayan ko na for how many years na ako ganito na lang ako. I can do whatever I want. Naalagaan ko sarili ko. Lahat ng bagay. Dahil masaya ako. Continuously, nag-radyo ako. May mga kaunting negosyo tayo na masaya ako. Kahit nagpupuyat ako, kumikita tayo ng pera na wala tayo nag-perwisyo sa ibang tao. Di ba? So masaya ako. I agree with you completely na hindi batayan sa buhay natin kung anong meron tayo. Ngunit sa panahon ngayon, kung saan tayo convenient, kung saan tayo comfortably, be it
mentally, physiologically, psychologically, emotionally, spiritually. Kaya tama ka na itong ginagawa mo ay sa halip na ikaw ay umuhugot ng inspirasyon doon sa mga followers mo, likers, and lahat ng mga nagmamahal sa iyo, all at the same level, sila ay nagiging inspirasyon ka rin nila. Now, sa mga kagaya mong millennials, na kung minsan sinasayang lang ang oras sa paglaro ng ML, sinasayang ang oras sa pagpanliligaw dyan ng mga wala namang kwenta, lahat na makikita niya ng babae, ligawan niya, pagkatapos at the end of the day, sakit ang ulo niya. Ang question ko, Sir Mark, ganito, ano ang dapat gawin ng mga millennials ngayon to make use of their time in the positive way? Nagpupuyat kung minsan sa sige lang ka-chat dyan na wala kinikita. Kinaumagahan, puyat. Pagkatapos hindi mautusan ng nanay na magugas ng pinggan kasi puyat. Hindi mautusan na magbili ng ganito sa merkado kasi puyat. Pero ikaw, ang kagaya mo, you are enjoying what you do, nagiging passion mo, somehow kumikita ka, nagiging makabuluhan ang mundo mo kasi malapit mo nang maubos ikutin ang buong Pilipinas. Ano ang pwede mong i-advise sa kagaya mo mga millennials na kahit papano, they will make use of their energy appropriately na may pakinabang sa sarili, sa pamilya, at sa komunidad? Siguro sir, maghanap lang siguro sila ng inspiration kung ano yung magkakapag-inspire sa kanila to do something, para kasi pag demotivated ka sa isang bagay mahirap kumilos, mahirap gumawa ng ganito. So first is siguro hahanap ka ng motivation and then you write down your goals. So dapat may goal setting tayo, may mga specific goals tayo na ito yung gusto kong ma-achieve, tapos yung how part, how can I reach the goal? So if I can, so you have to do this, dapat gawin mo to para ma-reach mo ang goal na to. And then need din ng guidance ng siguro mga friends mo, need din ng guidance ng parents, kasi hindi mo siya magagawa ng ikaw lang. Dapat may nagsusuporta sa'yo, merong tumutulong sa'yo na magpupush. Kasi di ba minsan dito sa Philippines or tinatawag na crab mentality na pag-aangat ka, hihilahin ka pababa. Hindi na dapat ganoon. Dapat tulakan pataas, pag-motivate sa isa't isa. Actually, I would like to say that ang buhay ngayon ng modern world, o sabihin natin advanced technology na mundo, millennial world, kung titingnan mo, napakadali. Di kagaya namin noon, dinanas namin ang pinaka-orthodox at traditional na pamamaraan. Para makakain ka, magsaing ka. Para meron ka pang gatong, magsibak ka ng kahoy. Kung sa kanayunan ka, mag-igib ka ng tubig. Pag alas 6 ng gabi at wala ka pa sa bahay, tudas ka kay tatay mo o tudas ka kay nanay mo. Pag may pumisita sa bahay, titingnan ka lang ng tatay mo, alam mo kung saan ka lulugar. Ngayon, ang buhay, napakadali. Napakadali. Kung gamitin natin itong advanced technology sa positive na pamamaraan, magaan, madali ang buhay para sa lahat. Kaya lang kung minsan, ang mga napansin namin, mga baby boomers, ako, Marcos baby, sabihin na natin, ay parang ang basic nakakalimutan na natin sa modern world. Kung minsan, hindi na tayo makapaalam sa tatay at nanay natin na pupunta ng barkada. Kung minsan, ang tawag sa tatay, hindi na tayo nagmamano. Nakakalimutan na ang pinaka-basic. Yan ang nakakalungkot na side na ang moral fiber ng ating society
ay unti-unting nai-erode. Although yung pag sinabi mong erosion, malupit na word yan, unti-unting nai-erode. O baka magkaroon pa ng landslide pagdating ng hindi natin inaasahang panahon. Now, dahil ginagamit mo ang potential mo, ang ability mo, ang competence, capability, you transform all of them into positive and affirmative way. Na kumikita ka, happy ka, passionate ka sa trabaho mo, the more lumalakas ang desire mo because you are really inspired to continuously do it. Ano sa palagay mo ang magiging? What will become of your generation kung sabihin natin 2 dekada pa, Sir Mark, another 20 years? Ano nakikita mo with all this happening right now, with all the goings on, with kuminsan hindi pa nakamumog, nagtuki na sa messenger, pagising sa umaga, bago maligo, dapat pumunta ng eskwela, nakakrusimano, pero may cellphone dito sa kaliwang kamay. What do you think? What will become of another generation in the next couple of decades? Halimbawa, sabihin natin, another 20 years. Ano nakikita mo? Siguro, sir, in the next 20 years, nakikita ko if ganyan yung type of generation na nangyayari or yung currently na nangyayari ngayon, yung mga sinasabi mo na sorry for the word, siguro tamad or not, siguro not tamad but lack of motivation, sir. Lack of motivation kasi yun naman yung punot dulo niyan eh. For me. So in the next 20 years siguro makikita natin na magiging palaasa sila sa when they grow up, maging palaasa sila sa siguro sa government or siguro sa mga parents nila because they don't know to stand on their own. So siguro to counter that, sir, malaki ang responsibility ng mga parents, ng community, ng government to at least educate, or shall we say, I'm not sure if it is the right term, educate yung mga taong to so that they will be able to progress and they will be a good people in the society in the next 20 years. Ibig sabihin, Agree. sa kabila ng advancement, sa kabila ng sinasabi nating globalization trend. Ang term nito, globalization. Now, the country wants to go global o makipagsabayan sa global trend. Pero nakakalimutan nating alagaan ang pinaka-basic nating mga Filipino. So, ibig sabihin, I agree with you na sa curricular instruction sa eskwelahan, kailangan hindi mawawala ang kultura, hindi mawawala i-inculcate sa mind ng mga Filipino na hindi tayo pwedeng makipagsabayan ng ganito kaabansi kasi kailangan pa rin natin respetuhin ang mga gulang natin. Kailangan pa rin natin magsimba. Kailangan pa rin natin magtanim. Kailangan natin magganon. So, sa madaling sabi, kailangan ang programa ng gobyerno balanse. Sa curricular instruction sa eskwelahan, kailangan mananatili yung pinaka-basic. To give you an example ay ganito. You go to China. You go to South Korea. Kahit ano ka-abanse, na sila ay abanse ang kanilang technology, ang patriotism nila iba. Ang sense of nationalism nila. One time, I was in South Korea. Nung kumain ako sa isang kainan, nagdumukot ako ng $10 para ibayad. The wiper ang kamay ng tindera. No. Won. Although hindi siya marunong mag-English, ibig sabihin, wag mo siyang bayaran ng dolyar, bayaran mo siya ng won because their money is won. Ganon sila ka-patriotic. Ganon sila ka-nationalistic. So I think, yung sinasabi mo, Sir Mark, na lahat ng ginagawa natin, kailangan may motivation tayo. Ako noon, kung tanungin mo ako, what motivated me? Yung hirap na pinagdaanan ko. Yung sobrang hirap na halos 10 kami magkakapatid, kinukulang kami ng pagkain,
halos mabigyan kami ng baon. Naranasan ko nung grade 1 na nagpunta ng eskwelahan na nakapaalang. Yung mga nangyaring yon noon, motivated me kung saan tayo ngayon. So, yung sinasabi mong motivation, ang ML hindi motivation yan. Ang mga laro sa internet, hindi motivation yan. Degradation yan. So, I think, balansihin ng gobyerno, may role ang parents, may role ang barangay, may role si national government, ang mga leader natin may role na while nakikipagsabayan tayo sa global trend, ang basic sa bansa natin, huwag nating kakalimutan. Parang Hapon, parang China. Yeah, agree. Kailangan yata ng whole of nation approach, no? Correct. Whole of nation, starting from our families, ourselves, our families, our communities, our government. So, Mark, talaga namang makikita namin na ikaw ay mayroong sense of nationalism and patriotism na sinasabi ni GM Alex kasi nga, inuuna mong pasyalan ng ating bayan. And pag namamasyal, hindi ba mas nakikilala mo ang ating kultura, ang ating people, Filipino as a people, that we are geographically separated by sea, di ba? We are a maritime nation and therefore, sabi nga ni Attorney J. Batong Bakal, we should start thinking like one and acting like one, like a maritime nation. So therefore, bigyan nating pansin ang industriya maritima, yung pagbabarko, tamang design, yung speed, yung comfort, because kagaya ng sinabi mo nga kanina, pagbabarko is the lifeblood of the country, a maritime nation like ours. So, sa dami ng nasakyan mong barko, Mark, pwede bang malaman ang iyong wish? Ano ba bang kailangan gawin sa industriya maritima sa kagaya mo na gustong maikot ang Pilipinas? At syempre, paano mo siya maiikot kung hindi, I know, pwedeng aeroplano, pero mahal. Pero, di ba, barko, mas maraming islands na kinukonek. Or 7,641 islands. So, you have a wish list for the industry. Nakikinig ang mga maritime stakeholders natin. Ikaw, yung parang talagang nandyan, vlogger, tinitingnan mo yung iba-ibang barko. What would be your wish list? What do we need to do to revitalize and to spark travel excitement na kagaya mo, na dumami pa ang kagaya mo, Mark? Siguro, one thing that I can think of na dapat siguro nating ma-improve or ma-work on natin is because I see this, I also watch vlogs kasi from overseas, like from Japan, and I have also been to Korea once. I have noticed na yung advance talaga nila when it comes to getting the ticket, like the ticketing system. Sa atin kasi dito is parang isa-isa pa siya, like you have to line in different counters ng different shipping companies na ito yung sasakyan ko or whatnot. Doon kasi is parang unified siya and parang and then you can also do it online. Although meron naman tayong mga online na, which is already a good movement na dito sa ating sa Philippines, but siguro more on ma-modernize talaga yung system na pwede siyang online na all throughout, kasi may mga companies pa na hindi pa online eh. Siguro mahirap pa siya for now sa ibang mga location, pero slowly we will get there. We can improve our online system, and then this is also to prevent yung pag peak season. Marami kasing tao na dagsa sa ports, dagsa sa terminals. Now, if convenient na po siya yung pag-book natin ng online, convenient na yung pagkuha natin ng ticket, pag-purchase natin, then it will be less hassle and convenient for the passengers. Agree. Pero, Mark, agree. Sige, GM, go. Sir Mark, ay pumasok lang sa isip ko, no? Ang kagaya nyo na sumasakay ng barko at the same time, syempre hindi naman pwedeng pinopromote mo o binablog mo yung isang probinsya
kung ano kaganda ng puerto, ano kaganda ng daungan. Hindi naman pwedeng hindi mo banggitin na sakay ka ng, for example, fast cat, sakay ka ng fast ferry. So that alone is also, you are at the same time marketing them. Hindi ka mabinibigyan ng mga shipping lines nang sabihin, si Mark, libre yan. Anytime, pag sakay ng ganito, libre na yan. Kasi siyempre, while you are doing that, all at the same level, you are promoting and gina-market mo rin sila. Diba? Can you imagine? Siyempre, hindi naman pwedeng hindi mo banggitin sa vlog na, sakay ako ng fast cat, ang bilis ko lang na narating ang Batanes, ang bilis ko lang narating ang Hulusulo. Napakaganda, napakalinis, ang bango-bango pa. Masarap ang pagkain, blah, 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 among other things, di ba? So, are these shipping companies not giving you, not only you, but all the bloggers, even a privilege of sabihin, kalahati lang bayaran mo, libre ng kape mo. Hindi ba ganun? Siyempre, gina-market mo rin sila eh. Meron bang ganyan? Meron naman, sir. Good. Meron naman. So, sa Pascal, alam ko, si Mamerian, pwede kang librehin yan. Meron po tayong partnership sa Fastcat and sa That's ibang good. shipping companies din. Example, sir, nagla-launch sila ng mga bago nilang destinations. Yes. Most of them nagko-contact to cover kasi I do live din during like maiden voyage ng a particular vessel, particular route. Parang help ko na rin to promote yung bagong route na yun at saka yung bagong barko na yon, so something like that. Meron naman, sir. You are a blogger at the same time can be a good endorser. Kasi siyempre kung tinatangkilik ka ng not only libo-libo, milyon ka mga viewers and followers all over the world, you can be a very good endorser. Pag sinabi mong dito sa Pilipinas, wala nang ibang pinakamalinis, pinaka-world class nga barko na nasakyan ko ang Fastcat. Ganon, something like that. Diba? Meron na naman. That's a new way of marketing talaga, I think, these days, no, with the vloggers. So, we have had a lot of vloggers events wherein we take them, for them to experience firsthand the service and share to their followers. Yan. So, Mark, alam mo, nakikinig ako sa iyo, and the ticketing system, no, na unified. You know, the thing here, our government actually started to launch this, no, yung past administration. Ang problema lang kasi, hindi planchado yung implementation. I think that's the challenge for us. If we want to make things happen, kailangan isipin natin from end to end. Minsan mag-iisip sila ng concept, pero hindi naiisip yung down the line. Kasi kung unified ticketing system, mahawakan ba nila yung cash? Paano yun sa kagaya namin? Yung cash is our lifeblood, no? So, ang gasolina, 35% ng revenue, Mark, na bawat pamasahe na binabayad ng sumasakay sa atin, 35% already goes to fuel. So, kung yan, hindi isipin kung paano namin makuha cash para pambili namin ng gasolina, di ba? Pangpasweldo, pang-maintain, pangbayad sa ports, hindi magiging successful. So anyway, but my point is, yes, we are now working on online ticketing and of course, fine-tuning because as it is now, ang hirap nating implement dahil nga nakakalat tayo sa buong Pilipinas. But yes, totoo ka, ginagawa natin yan because we hear you, we hear customers like you, and we want to really take it to the next level. So I think we are now at the point where we have to ask questions of our audience because we owe it to them to listen and make have time for them to participate as Anytime Maritimers. So Emery saying good morning, Anytime Maritime. Good morning, Emery. Thank you for tuning in. Hey, of course, Carmela Villar is here from Fast Maritime. Wow, may fans talaga siya. Michael Alpaz, congrats, Sir Mark. Yes. Thank you. Hello from Patrick Crow. Sunshine. Congrats daw. Wow, tanungin na kita, Mark, ilan na ba followers mo? At talaga namang excited kami nandito sila sa ating Anytime Maritime. Ilan na ba? Kaya kasi,
I shared this sa Facebook page ko. So, kaya nandyan sila. Hello, shout out. So, I have already 26,000 followers on Facebook and 20,000 on YouTube. Wow, congratulations. Oh, there, it's nice to see you being interviewed live, sabi ni Patrick. Crow. Parang may crow ba? Crow. Okay, Maya, good morning, Anytime Maritime. Good morning, Maya. Okay, Blanca Joy Bustamante. Good morning, everyone. Hello, Blanca Joy. She's also very active in the maritime industry. Shalom, Antonio. Mabuhay! Okay, Department of Tourism is doing the Filipino Brand Service Excellence Training to incorporate Filipino values, especially in tourism and transportation industry. Na-experience mo na ba to, Mark? Yung Filipino Brand of Service Excellence? Yes po. Sa mga destination natin na napuntahan. Yeah, it's the sign that says mabuhay, ganyan. And then of course, founding it on the values of the Filipino. Diba? Yung 7 values of the Filipino. Maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan, masayani, makabansa, makabayanihan. Yan. Lori Toledo, Remoticado. Good morning po, Marky. Wow, talaga naman. Thank you. Hi, Mama Lors. Morning. Yeah. Okay, I hope, from Patrick again, I hope you get to ride Royal Caribbean's newest and largest cruise ship in the world, Icon of the Seas, which has started sailing this year from Miami to the Caribbean with lots of amenities and restaurants. Siguro si Patrick nandyan sa Royal Caribbean. Tama ba kami, Patrick? Taga Minnesota yan siya eh. Then follower din siya sa Facebook. Nandyan din yan siya sa mga live ko. So thank you, Patrick, for the support. Yes, nice. And then meron pang Royal Class ng Victory, Sir Mark, bagong sleeper bus nila. Saan yan? Saan yung Royal? From Manila to Baguio and Manila to Tuguegarao, I think. Meron yan. Wow! Oo nga. What a nice experience. Kasi ito yung sinabi mo kanina, Mark, 15,000 for 4 days, about 3,750 a day ang budget mo. Anyway, you were saying. So, going back to the sleeper bus, kasi before, di ba, yung mga bus natin is nagre-recline lang. May bus na ngayon na papuntang norte na talaga siya, sleeper. Galing! So, ibig sabihin, sakay ka, matulog ka lang. Pag-isip mo, nandito ka na sa destination. Uy, ang ganda! Nako, papanoorin ko yung vlog mo na yan, Mark, pagka nagawa mo na. At pakitag mo naman ang Anytime Maritime para panoorin ko rin. Pag Sige. Okay, next question. Ito, may question actually binigay sa akin sa Anytime Maritime. Mark, sa tingin mo daw ba, pag ang mga turista ay sumasakay sa Roro, nakakatulong ba raw to sa ekonomiya ng Pilipinas at sa paglaki, pag-grow, economic growth ng Philippines? Yes, nakakatulong po. Kasi yung revenue niyan is pupunta yan sa taxes eh. Yung binabayad natin, may percentage yan ng taxes na pupunta sa government. So nakakatulong siya sa economy. At the same time, give employment po sa company. Yung mga officers ng barko, yung mga nasa port, lahat. So big help. True. Big help. Ito, next question. What are the potential tourism benefits of promoting Roro travel? So, promoting Roro travel talaga, it can go, kasi may mga areas talaga na hindi nararating ng mga eroplano and through Roro lang. So, by going to those places, you'll be able to promote, you'll be able to see the places, and then yung gusto ko talaga is, pag sampa mo ng barko, you can see the view, the entire view. Kasi pag eroplano, hindi naman nagdi-discourage ng eroplano, no? Pero pag eroplano lang kasi, quick, 1 hour, tas nakaupo ka lang. Sa Roro kasi, nakakapag-ikot-ikot ka sa barko, and then you get to meet new friends sa barko. Yun din yung gusto ko sa Roro eh. You get to meet new friends. Ang dami kong nakikilala na mga friends kapag sasakay ako ng Roro. Nice, no? Parang cruising, di ba? It's another form of cruising na nakikita mo yung view, and in some routes, they actually see dolphins jumping by. Yes, that's true.
sa murang That's true. halaga, di ba? Sa murang halaga. Kasi magkano lang ba sa experience mo ang pagsakay sa Roro, Mark? Anong mga ticket prices? Depende sa location, pero merong mga 200, merong 300. So I remember before, I think I was taking fast cut before when I saw dolphins from Toledo City here sa Cebu papuntang Negros, San Carlos City. Yeah, no. So depende sa route, iba-iba yung rate, pero parang bumili ka lang ng Starbucks coffee, 'di ba? O kumain ka lang sa restaurant, pero cruising na, 'di ba? Cruising na, no? Na-enjoy mo na yung dagat, yung scenery, marine creatures. Tapos marami ka pa nakikilalang mga kaibigan, sabi mo nga, 'di ba? Dahil nakakapaglakad-lakad ka sa loob ng barko. So Mark, dahil ikaw ay barko vlogs, ano pa sa tingin mo ang challenge na nakita mo sa Roro Travel sa Pilipinas? What are the challenge and maybe opportunities? Ito talaga yung main mga observation ko when nagsasakay ako ng Roro. Yung on time, yung departure, kasi of course time is gold nga, 'di ba, sabi nila. So yung iba may oras na need nilang sumakay ng ganitong oras kasi they need to reach their destination, may mga appointments and all. So yun talaga yung pagiging on time ng mga Roro natin. Although may mga konting delays naman na which we can understand, siguro makakompensate naman siguro yan. Like say for example, na-delay ng mga, let's say, mga 30 minutes, tapos i-compensate na lang siguro, parang bibilisan na lang para at least makarating pa rin sa destination na kung ano yung estimated time of arrival niya. Ganon. Tapos siguro cleanliness sa ating Roro. Maganda na meron na tayong nakikita na mga modern vessels ngayon, mga brand new vessels. And then hindi lang ito para sa mga ship owners, sa lahat ng pasahero, we also have to this is one thing na nire-remind ko talaga, we also have to treat the ships na bahay natin. Hindi tayo pwedeng magtapon ng basura kahit saan, sa dagat. We have to take care also of the ships. Hindi kumbaga na nagbayad naman tayo, may lilinis niya. No, we have to put our trash in the right tapos yung facilities, we take care of the facilities kasi hindi lang naman ikaw yung makikinabang yan, yung next pasahero, di ba? And then that's an added cost pa pag nasira and whatnot. So yun yung mga things na gusto kong ipaalala sa mga viewers natin. Oh, I love it, Mark. Nako, pwede ba BFF na kita? Kasi talagang yan yung isa sa mga parang pain points namin na pag ang mga pasahero ay parang hindi nilirespeto na like magva-vandalize or sisirain yung mga tray or maliligo sa loob ng banyo or magtatapon ng mga pampers or napkin dun sa toilet na nagkukos ng bara and therefore problema namin yun. And then hindi masiservisyohan yung mga customer. That's why nga, we created this advocacy talk as a means also to communicate all this so that people will be educated and have a better understanding. Kasi tama ka, Mark, ang galing mo mag-isip kasi sustainable, long-term thinking. Hindi yung ngayon lang, na parang okay, sasakay ako, magkakalat ako, mag-vandalize ako, tapos magnega ako ng mag-vlog. What's it doing to us? We need ships, diba? We need ships. We need it to connect the Philippine Islands. So, dapat sama-sama tayong palakasin yung industriya because pag pinalakas natin yan, babalik yan sa ating bayan at sa ating tao. So, question mark, sa paglalayag mo, sa pagbabarko at nagamit mo ang Roro Network, dun sa community na nilandingan mo ng barko, may nakita ka ba mga improvement? Sa tingin mo ba ang pagkakaroon ng barko dun sa isla ay nagdudulot ng mga benepisyo dun sa community na kinoconnect niya? Yes, meron po tayong maraming nakikita na ganyan kasi
like before, makikita natin na yung specific community na wala pa siyang RoRo before, or wala pa siyang connectivity, wala pa siyang mga developments, wala pa siyang establishments. Then ngayon na meron na siyang RoRo, meron na siyang connectivity, na-connect na siya from one island to the other, makikita natin na may establishments na, may mga fast food na, may mga department stores na bago. So malaking tulong talaga ng RoRo. And at the same time, we have also noticed na, say for example, na-connect na siya sa RoRo, tapos may mga other supplies na from different places, and then yung competition is nandun, so yung prices is medyo hindi na siya monopolized kasi di ba may other sources and supplies na. Agree. How about security, Mark? Security, how secured? Kasi ako, medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakasakay ng barko. Pero kagaya nung sinabi mo kanina, you really enjoyed navigating, sakay ng barko, because number one, nakikita mo palang ang dagat, ang alon, kahit masama pang panahon, ay nare-relieve ang stress mo. No? Ibig sabihin, hiyang ka sa barko. Ako rin, gusto ko sa barko kasi kung sa word na Bisaya o Hiligaynon, hindi ako ginadagat. Alam mo yung hindi ginadagat, yung iba kasi nagbabaon pa ng mga supot, gano'n sa barko at sa aeroplano. So ako wala akong ganyan. But how secured ang sumakay ng barko ngayon? Ano ka secured? Yung maliban sa pinag-usapan nyo kanina ni Ma'am Mary Ann na kailangan wag mag-vandalize, wag magkalat, ang barko ituring natin na second home, ang kung may cabin ang barko, kailangan pareho lang inaalagaan mo yung kwarto mo sa bahay. Huwag magkalat, huwag magtapon kahit sa dagat. Bawal magtapon ng mga tissue, mga napkin o whatever, mga plastic sa karagatan, no? Kasi mas lalong babalik din yan sa atin balang araw. But in terms of security, mahalaga rin ang safety and security ng mga pasahero. How safe and how secured ang mga pasahero na nagbabarko ngayon? So, sir, so I have noticed and I have observed na sa ports pa lang meron ng mga inspection, meron ng mga security checks, and then sa barko meron ding mga onboard vessel escort na mga police. I think these are maritime police, sir, na onboard talaga. So masakay talaga sila sa barko para to keep it secure. At the same time, meron din yung mga companies, meron din silang mga security guards on top pa doon sa sa police na nasa on board. And then minsan yung Coast Guard din nandun sumasakay. We can see them in uniform, sir. So I feel secure when I see them. And then sa port pa lang, maraming inspection na nangyayari. Merong security checks, mga scan. Karapat dapat lang kasi ang medyo kuminsan, marami tayong mga kababayan na ang tawag ko dyan, mga enterprising minds. Yung kuminsan ang hindi nila mapalusot sa airport, idaan nila sa port. Kasi kuminsan mas madali daw makapalusot na mga kontraband sa pamamagitan ng pagbabarko. So ang tawag ko dyan sa kanila, mga enterprising minds. Yung madalian, kuminsan yung baril ilagay sa isang sakong bigas, yung kontraband, should I say, ikukubli nila sa mga gulong ng sasakyan, whatever it is. That kung minsan detrimental to the safety and security of people who are true-blooded passenger. Yung wala namang pakialam kung anong ginagawa ng ibang tao. Sila para lang sa kanilang convenience magbabarko, kasi meron naman talagang mga tao, Sir Mark, na takot sumakay ng eroplano. And what I'm saying is that pag naglayag na ang barko, hindi naman kontrolado ng kumpanya ng barko what will happen, no? Kung walang nagsisecure. Ganon din ang eroplano. Pag lumipad ng eroplano, ibig sabihin kung ano man ang mangyayari doon sa kalawakan, that is something beyond the control of even the CAAP, no? Which is the authority of our civil aviation. So siguro
Ang laki na ng diferensya talaga ng Yeah. barko kasi noon, ang kadalasan sinasakyan ko, barko ng Negros Navigation, yung pag-aari ng mga Ledesma. So, until na disgrasya ang MV Don Juan dito sa karagatan ng Mindoro, that incident way back in 1980 prompted Bacolod City to organize the Mascara Festival para makalimot sa tragedy na yon. So, again, ibalik ko ang question, ano naka-secured or ka-safety sumakay ng barko kaya? Maliban sa mga nakikita mo, I mean, ang crew ng barko mismo, what are they doing to ensure, halimbawa, kung may mga biyahe nga mag-overnight, matutulog ang mga pasahero, sa observation mo, which I believe you already observed that, anong ginagawa ng mismong mga kinatawan ng barko? GM, Mark, muted ka. Ay, sorry. Mark, sabihan ko lang, GM, meron lang akong sabihin, baka malimutan ko kasi, Mark. Sige, ma'am. Alam mo, sa pagbabarko, we're very much highly regulated, no? So, talagang kami, kompleto sa training ng safety standards. That's what, kumbaga prepared kami for whatever eventualities, no? Our government's really making sure that, we follow all of this. Ang nagiging problema lang kasi sa atin, yung implementation na naman, no? Hindi pa rin lahat na i-implement smoothly, pero maraming preparation, no? Bago ka maglayag, license-wise, training-wise, kumbaga alam natin yan. So, gusto ko lang sabihin yun dahil baka ma-miss out ko. So we actually prepare, for each and every trip. Prepared tayo sa mga pwedeng mangyari habang naglalayag, no? To prevent whatever risks is involved in sailing. Yun, gusto ko lang sabihin yan para naman the added security and safety sa pagbabarko. I guess, Mark, what we're saying is also dahil nakita mo na yung iba-ibang barko, iba-ibang klaseng barko, kung ikaw ay Pilipinong kagaya mong gustong magsimula ngayon sumakay ng barko dahil na-inspire sila sa story mo, Mark. So ano bang hahanapin ng isang Pilipinong gustong maglayag sa pagbabarko? What do they look for? So may mga barko, pupunta lang ba ako sa port and then sasakyan ko na lang whatever? How do I prepare to go on a trip via Roro in the Philippines, Mark? Siguro importante niyan is mag-research muna tayo sa destination na ating pupuntahan. Kung how to get there, yun naman talaga yung pinaka-importante. And then of course get our ticket and then prepare our money. So what I look forward to sa pagsakay ng barko is of course yung komportable, yung upuan natin, komportable, tapos yung process ng from the port up until the barko is convenient kasi most sa atin mga travelers ay may mga bagahe yan, may dala-dalang 3 bags, 4 na bags. So dapat yung process is yung malapit lang ba, hindi ba siya maglalakad ng malayo, tapos may mga porters ba na available na mag-a-assist. So yun yung mga tinitingnan ko. Tapos yung pagdating na mismo sa barko, komportable yung upuan, komportable yung CR, yun yung pinaka-importante. Tapos in terms of security, sir, let me add this up na lang. Yung mga barko natin, meron na silang mga CCTV. So yung CCTV, nakamonitor yan sa parang nasa left or right side ng captain. Nakikita nila kung ano yung nangyayari sa buong barko. So secure naman talaga siya. And then siguro pagdating natin sa ating destination, sa receiving port naman, convenient din yung pagbaba natin, wala nang malayo na lakaran, kung malayo man may mga bus service, shuttle service, tapos yung pier is connected din sa transportation. Merong mga available na bus, meron na available na jeep, tricycle. Yun yung mga rini-research ko before ako sumakay ng barko. So yun din yung pwede sigurong gawin ng mga tao na hindi pa nakapagbarko, first time pa, make a research.
research nyo rin yung barko, yung history ng barko. Baka nasakyan ko na, so pwede nyo panoorin yung vlog ko. Nag-promote. Sidelights. Anong chances na sa pamamagitan ng magbablog mo at itong pinaka-focus mo is sakay ng barko, ikutin ang Philippine Archipelago, anong chances in a scale of 1 to 10 na diyan ka makapag-asawa o makakita ng mapapang-asawa sa barko? Sir Mark? Siguro 5, sir. 50-50. Excuse me. 50-50, sir. Oy, GM, Bakit? sa Fastcat, meron ng mga nag-propose doon. Meron. Ng mga, Kaya nga. may mga nagpa-nuptial, prenup Prenup, pictures. tama. Bonggang-bongga yan, sasakay sila sa barko, doon sila magpi-prenup, di ba? Sa kami nag-propose, harana, marami na rin sila mga love story, cruising love story. So, naku Mark, sana makahanap ka nung iyong hinahanap habang ikaw ay naglalayag. You know, I say so because reminds me of the Titanic. Yung Titanic, although it was a devastating and horrifying sea tragedy, but merong catch doon, may love story, di ba? Yung Leonardo DiCaprio at Kate Winslet, di ba? So, ang Titanic ay trahedya at the same time, merong epic na love story na nabuo doon sa Titanic. So, Talaga, malay mo, diba? tinanong ko lang yan kasi there is a big possibility, yung iba nga nagpakasal sa barko, lalo na kung ang kinakasal ay Navy. Kasi ang captain of the ship is authorized to celebrate the marriage, solemnize the marriage. So, what I'm saying is that hindi mo masasabi na baka one day, diyan mo makita sa barko ang love of your life. Nako, Mark, imbitahin mo kami ha pag nahanap mo yung iyong partner sa iyong paglalaya. Let us be part of that. So Mark, I have another question here, phone-in question. Meron ka ba raw nakitang mga eco-friendly practices in the boats that you have taken? And then what are the parang features that kind of excited you and memorable for you in some of the ships that you have already boarded? So, in terms of eco-friendly, meron na akong na-observe na yung different na yung tatlong garbage na area na meron siyang for recycle, for disposal na talaga. And then another thing is I have observed na may mga nababasa at napapanood ako sa mga advertisements ng mga shipping company na they are already using mga fuel efficient na mga engines, and then meron ding mga eco-friendly na hindi talaga siya nagpo-pollute or lesser yung pollutant. 'Di ba meron na tayong mga Euro 4 sa mga sasakyan. So parang meron siyang version na ganyan sa mga barko. Sorry, hindi ako masyadong technical kasi. So pero may mga nababasa ako ng mga eco-friendly na mga barko na ngayon, lalo na yung mga bago at saka yung mga brand new na bili natin. True. So you mentioned yung waste segregation and then mga fuel efficient engines. Well, babalita ko lang sa iyo sa Fastcat, we are now installing decarbonization equipments in all our engines to lessen the carbon emission. And then we only use anti-fouling paint, no? Yung good paints that protect our ships but at the same time protect the marine environment. So I'm glad na nakikita mo yan, no? Kahit na hindi ka technical, nakikita mo yan. And maybe dagdag ko lang, I'm happy that you see the importance of ports, no? Kanina sinasabi mo, yung linking ng transportation. So kung magbabarko, dapat paglabas mo doon sa barko, nakikita mo yung sasakyan din. You know, the public transport that will take you to the other places where you want to go. And of course, the port itself, na inisip na hindi mauulanan ng pasahero, tama ba ang design, to think about the comfort. So sana may nakikinig na mga tiga Philippine Ports Authority at sana makipag-usap po sila, no, sa industriya para talagang isipin natin ang ating mga pasahero
first and foremost when we deliver our job. Yan. May question pa, may question ka pa bang ipopost dyan, Mika, para kay kay Mark? Pero meron pa, yes, ayan, para palakpakan from Gian Molasco. Hello. Wow. Oh, hi, Gemma. Love, heart, yay, from Gemarin Tenorio Balderrama. Okay, ito pa, may question pa dito sa akin na pinadala. So, top 3 things that you could recommend for aside from what you already said na research. Tapos nakapag-research na sila. Tapos pupunta na sila. Ano pa po daw ang marirecommend mong preparation for those who would like to take the Roro as a mode of their transport? Siguro yung mga importanteng gamit na dala-dala mo, like say for example yung mga essentials, travel essentials, kasi may ibang Roro na medyo malamig, so of course you have to bring your own blanket, mga ganyan. May iba din naman na for rent, may iba din na binibigay, hindi siya binibigay but for free of use. Yun yung maiisip ko muna for now, yung mga essentials na dadalhin mo during your travel. Kasi tapos na tayo sa research na part, Ma'am Anne. Yeah, I'm glad na binigyan mo yung tip na yan. Galing kami sa biyahe and then I was with my sister-in-law and we were looking at foreigners, backpackers, na parang yun lang yung bit-bit nila. And we look at them and we say, kaya tayo magiging ganyan? Kasi parang sa Pilipinas yata hindi uso ang travel light, no? Puro tayo hindi ata uso ang travel light. Puro tayo maraming bitbit, shopping, and talagang bonggang-bonggang madami. And I think, Mark, isa yan sa edge ng sumasakay sa barko, no? Parang pwede kang magbitbit ng mabibigat na bagay. In fact, pwede mong dali ng sasakyan mo, di ba? Tama. Sumakay ka sa Roro. Sa aeroplano, hindi mo mabibitbit yung sasakyan mo, di ba? Hindi mo pwede ka magbitbit ng mas marami. Whether you want to bring your pets or heavier stuff, sa pagbabarko, kayang-kaya yan, di ba? So ito, tanong pa raw nila, must-see destination pa raw sa'yo na accessible sa Roro. Must-see. Sa mga napuntahan mo ng Roro destination, Mark, anong must-see na may sinabi ka na kanina Palawan, pero i-connect pa lang ng Fastcat ang Palawan. Cebu, of course. Oh, yan, sinabi mo. Cebu and Bohol. Cebu, Bohol, yes. Cebu, Bohol. Another thing din, ma'am, is yung maganda yung Sorsogon. Napuntahan ko na yan siya before and then nabalikan ko siya. May mga areas talaga dyan, even in the Northern Samar area, magandang mga area na hindi pa siya masyadong na-explore. Like say for example, yung Biri Island, although marami na nakakapunta doon, pero magandang ma-develop at mapuntahan yung Biri. Tapos yung Kapul, yung mga may Pink Beach, at saka yung Subic dyan sa Sorsogon, maganda. And ma'am, let me just add before I forget, about sa pets pala, isa din itong something na we need to improve sa ating shipping din. Kasi may mga certain shipping companies na siguro na hindi nag-aalaw ng pet. And then marami na kasi ngayon na pet lover Dala-dala yung pet nila pag nagta-travel. Tapos yung iba kasi nilalagay lang sa certain area yung pet, tapos maingay yung area na linalagyan ng pet. So parang hindi siya comfortable para doon sa pets. Siguro maganda siguro na may specific area na pwedeng madala natin yung mga pets natin. Yun. Yeah. Noted. Sana nakikinig yung mga kasama ko sa Fastcat para talagang i-note yan. But noted, thank you for that suggestion. It's 1:54. We have a few minutes left. GM, do you have more questions before we close our episode for today? Actually, ma'am, wala na kaming katanungan mula rito sa RMN Palawan at Palawan Vanguard Online News Agency. Only that we are really inspired with the lahat ng sinasabi ni Sir Mark. Pagpatuloy mo yan at sana hindi ka lang magpatuloy as vlogger, ngunit
magpatuloy ka as one catalyst or advocate for the maritime industry. Continue to promote our Philippine archipelago and continue to be a part and continuously engage actively with this advocacy na sa pamamagitan niyan ay mapagtuunan ng pansin ng gusto. Yan din ang ginagawa namin dito sa Anytime Maritime. This is a high-level conversational program na ang advocacy ay para hindi lang i-preserve ang multi-billion dollar industry na ito, ngunit mapakinabangan ito ng mga saling lahi pagdating ng tamang panahon. We salute you at a very young age for what you are doing. Please do it and continuously do it. And don't forget to all at the same time, while blogging, advocating the best and the finest of our maritime industry. Thank you so much, Sir Mark. Yeah, agree. So Mark, thank you so much for gracing Anytime Maritime, and thank you for inviting your followers. Sana po tuloy-tuloy po tayong magsama-sama dito sa industriya maritima at palakasin pa natin ang industriya maritima dahil marami pa pong opportunities na nag-aantay sa atin. Maraming pwedeng ibigay na trabaho dito sa maritime industry, whether in tourism, in the ship owning, in boat travels, cruising, napakadami. So, Mark, would you like to give your closing message to our viewers in Anytime Maritime before we end today's session? First, I'd like to thank Sir Alex, Ma'am Ann, for the opportunity for inviting me for this podcast. This is a great opportunity for me to connect as well with the people with what I have observed. So thank you for this opportunity. And of course, one last few words na lang siguro na sabihin ko is we just have to make sure na kung sasakay tayo ng barko, again, as what I've said earlier, responsible tayo sa ating paglalayag, na hindi tayo makakapag-disturb ng ibang tao, at saka clean as you go. So kung paano mo dinatnan, yun din yung pag-alis mo. So yun. And then thank you din sa ating mga followers na nandito. Thank you so much for the support and hope you continue supporting me and ang ating advocacy din when it comes to sea travel, promote the sea travel dito sa ating bansa, sa Philippines. Yes, thank you so much, Mark. At sa ating mga Anytime Maritimers, please do not forget to like, subscribe, and join our jingle making contest. Mark, pakishare mo naman sa mga followers mo. Pangpasaya to ng ating advocacy jingle contest. Habang naglalayag, kumanta naman tayo, di ba? Pangpasaya. And Mark, napakahalaga ng ginagawa mo because hearing from you firsthand as a traveler in the maritime industry, we hope that more of our fellow Filipinos will use the nautical highway and travel to see the beautiful islands of the Philippines. So in behalf of Anytime Maritime and all the maritime stakeholders, we thank you, Mark. And please, kagaya ng sabi ni Sir GM, more power to you. So, thank you, Sir GM. This is your Anytime Maritime February 20, 2024 edition. Yay! Thank you, everybody. Thank you. Mark. Thank you, Bye-bye. Thank you, team. Bye. Mga kababayan, i-post natin itong jingle making contest para sa inyo.